Bugatang ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Turuin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. May kalalagyan ka, attorney. Yan All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Medyo matagal na po yan. Bakit ngayon po yan lamang lumabas? Tayong mga Pilipino na sunod-sunuran sa gusto ng mga Amerika na pumapayag na ating teritoryo ay maging unsinkable warship ng Amerika, 19% tariff sa lahat ng produkto nating na in-export sa Amerika. Magandang araw mga kababayan. Ako po, itong abogada na nagperma sa notaryo ni Sergeant Gutesa, abay hindi umano tatantanan ni Senator Marcolita hanggat malaman ang katotohanan ng nasa likod ng paglabas nito. At Bongbong Marcos ay nagmamakaawa na sa mga investors na pumunta na daw po sa Pilipinas at dito na mag-invest. Ngunit may nakita po itong si Atty. Guanzon na dahilan kung bakit hindi pa rin makakuha ng investors itong si Bongbong Marcos. Yan po yung ating pag-uusapan at marami pang iba. At kung kayo po ay bago lang sa ating channel na ito, huwag kalimutang mag-like mga kababayan po natin. Pero bago natin puntahan itong Senator Marcolita, dito muna tayo mga kababayan po natin sa mga taong galit na galit sa mga tatak Duterte na sadyang nagugustuhan at ngayon tinatangkilik ng sambayan ng Pilipino. Ito nga po ang isa sa talagang likasiyan ni Tatay Digong ay itong Dolomite Beach na ngayon ay pinag-iinitan ng bata nitong si Martin Romualdez at Saldico na si Representative Tereridon. At sabi niya nga, papaimbestigahan na umano ang Dolomite. Kaya marami yung nagre-react. Bakit Dolomite ang inuuna? Sapagkat hindi naman po, yan ang problema ngayon ng ating bansa. Walang korupsyon na nangyari sa Dolomite. Ang napakalaking korupsyon ay nangyayari ngayon sa flood control. Ngunit, imbis na unahin itong si Martin Romualdez, si Saldico, abay bakit inuuna yung nakaraang administrasyon ng mga proyekto na sadyang napapakinabangan at nagugustuhan ng ating mga kababayan. Yan po yung mga utak ng mga magnanakaw. Kaya ako naniniwala na itong si Ridon, nakikinabang din ito sa mga ninakaw nitong ni Saldico. Kaya ito na lang ngayon kung paano niya kinukover up, si Saldico and si Martin Romualdez. At ngayong araw ng Undas, nako po mga kababayan po natin, no? Nakapagbisita na po ba kayo sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga puntod ng inyong mga mahal sa buhay? Kung hindi, pwede naman tayo magtirik ng kadila sa inyong bahay. Pero alam nyo, sa napapanahon ngayon mga kababayan po natin, ng panahon ng Undas, so syempre, nandyan yung mga Halloween party, no? Mga kababayan po natin, alam mo yung nakita kong costume na napakaganda at palagay ko napaka-effective mga kababayan po natin itong nasa screen po natin. Sigurado kapag itong ginamit nyo na costume sa Halloween, panalo kayo dito. Tingnan mo mga kababayan po natin, di ba? Wala nang costume yan. Pero kapag makikita ng sambayan ng Pilipino, abay takot ang sambayan ng Pilipino. Dahil baka maubos na naman at masipsip ang kaban ng bayan. Costume lang naman, di ba? O ito pa, yan ang mga magandang costume. Kung patok ngayon, itong mga DPWH, mga Ghost Project, so ito patok din ito na costume, no? Itong pagmumukha nitong si Martin Romualdez. Dahil natatakot din ang mga Pilipino dahil sigurado uubusin po ang yaman at kaban ng bayan sa mga taong ito. Okay, yan po is mga biro-biro lang po natin mga kabayan. Pero alam mo sa totoo lang, sa ginagawa nila ngayon sa ating gobyerno, baka balang araw, yan na po yung gagawing costume ng ating mga kababayan tuwing nagkakaroon ng mga Halloween party. Okay, simulan na po natin ang kanilang gustong mangyaring investigasyon daw po dito sa usapin ng Dolomite Beach. Napakaganda, no? Sarap pagpasyal dyan, nakaka-relax. Pakinggan natin. Kasado na ang investigasyon ng Kamara sa 389 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Tutumbukin ng investigasyon ng umano'y overpricing ng proyekto na isinagawa noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon... Alam mo mga gago yung mga ito, no, mga bayan natin. Tahimik po sila sa issue ng flood control. Na yan ang malinaw na talagang korupsyon.
Pero dito sa Dolomite, anong masisilip nilang corruption? At the same time, hindi po yan basta-basta ginusto lang ng Administrasyong Duterte yung pagpapalinis at pagre-rehabilitate ng Dolomite Beach. Kundi yan po ay utos mismo ng Supreme Court na alagaan, linisin ang kalikasan at isa po dyan yung Dolomite Beach. Na yung departamento na namuno dyan ay DNR. Ridon, wala sa NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan ang Dolomite Beach Project. Isa rin ito sa mga sinisisi sa paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Bastos, mga kabayan po natin, bakit yung buong Kamaynilaan ba is nandyan yung Dolomite? Ang iba, ang layo po eh. Tapos bakit Dolomite ang kanilang sinisisi? Diba? So kung ginawa nila siguro yung kanilang proyekto at gumawa sila ng plano kung paano mapapalusot yung tubig baha, di ba? Baka hindi nagbaha. Paano kasi yung billion-billion ng pera ng bayan? Pinagbubulsa nila ngayon, pinag-iinitan nila dahil napakaganda po ang proyektong Dolomite na ito. Marami pong pumapasyal dyan. Di ba? Nakita naman nila yan. Tapos, ayan yan ang kanilang pinag-iinitan. O bakit hindi si Martin Romualdez pala ang kanilang pag-iinitan? No, Saldico at mga kongresista. O ayan si Bongbong Marcos. Makakausap natin ngayon si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon tungkol dito. Magandang gabi, Congressman Ridon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita. All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Medyo matagal na po yan. Bakit ngayon po yan lamang lumabas? Well, hindi naman matagal na matagal kasi alam po niyo yung ICI proceedings po natin, 10 years po yung pinagsisimulan niyan, so 2015 to 2025, no? So right smack into the period po of review yung pong 2020 Dolomite Beach Project. And in fact, nauna pong resolution po ito bago po yung flood control controversy. Tinabi lang ho namin saglit dahil nga syempre malaki usapin po yung flood control. Dahil binato na ho namin sa ICI yung pong House proceedings. So gago itong si Ridon, mga kabayan natin, no? Gusto ata nila ibalik yung mga basura na tambak dyan sa Dolomite na isa po sa nagbibigay ng kahihiyan sa Kamaynilaan, nagbibigay ng kahihiyan po sa Pilipinas. Imagine mo, pag makikita ng mga dayuhan, no, nandidiri po sila dahil sentro po ng ekonomiya natin, sentro po ng mga negosyo. At nandyan po sa harap mismo ng American Embassy yan. Tapos, napakadumi. Kaya nga tuwang-tuwa nga po yung mga foreigner dyan, yung mga dayuhan na naglalakad dyan sa Manila Bay. Dahil ang dating mabaho, madumi, no, na lugar. Ngayon, ang laking pakinabang po, nakapag-exercise po sila, nakapag-jogging, habang nakapag-relax sa nakikita nilang magandang tanawin o yung Dolomite Beach na yan. Ngayon yan po yung pag-iinitan. Kung hindi pa naman gago at mga tanga itong mga kongresista na ito, mga kababayan po natin, no? Wala po silang ibang nakitang paimbestigahan kundi itong Dolomite Beach ngayon. So dito makikita mo kung gaano ka mga gago at kung paano po nila pinaikot-ikot ang sambayan ng Pilipino, no? Kung anong proyekto pa yung napapakinabangan, yun po yung kanilang pinag-iinitan ngayon, no? Bumabaha tapos Dolomite yung kanilang sisisihin, diba? Binuksan na nga ni Isko Moreno diyan yung sinasabi nilang sewerage, yung nagsasala ng tubig, binuksan na nga ni Isko. O bakit bumabaha pa rin yung Maynila? Kung gusto nila, buksan nila lahat yung pinasara nung panahon ni Tatay Digong. Bakit nung panahon ni Tatay Digong, sarado naman yung mga sewerage na yan? Bakit hindi naman ganon kabinabaha yung Maynila? O hindi naman tumatagal yung baha sa Maynila? Bakit? Kasi may mga tinatagusan ng tubig. Kasi nga po, malinis yung mga kanal, malinis yung mga drainages. Bakit sa kanila ngayon bumabaha? So, dapat tingnan nila kung bakit nagkakaroon ng baha at ikukumpara nila noong nakaraang mga administrasyon na hindi naman ganon kalala ang baha at napakabilis humupa. Tapos ngayon sisihin nila yung Dolomite Beach para kunwari mayroon lang silang maibabato na hindi maganda sa proyekto ng nakaraang administrasyon. Tingnan mo ngayon, yung missing sa Bungeros, mukhang naglaylo po sila dahil hindi po effective Hindi po sila pinapansin ng tao. Yung sa Davao, no, gusto nilang paimbestigahan, mukhang napapahiya po sila. Yung war on drugs, hindi rin po effective dahil binabalik pa rin sa kanila ng taong bayan. Lalo na, sinasabi ng tao, maganda nga nung panahon ng war on drugs,
nawala yung mga adik, nagkaroon po ng katinuan yung aming barangay, nagkaroon po ng peace and order ang buong Pilipinas. So napapahiya po sila. O ito naman ngayon, susubukan nila yung Dolomite Beach. Pero ako, nakikita ko dito mga kababayan, nakakasigurado ako, nakahihiyan po yung abutin ng mga congressman ito. At ako naniniwala, malamang malaki po yung utang na loob nitong si Congressman Terry Ridon kay Tambaloslos o kay Saldico, kaya nakaupo itong congressman. Baka ito yung pumupundo sa taong ito. Ikurakot din itong si Ridon, mga kababayan. Kaya ganun lang din po yung galit niya kay Tatay Digong kasi tinanggal ito sa administrasyon ni Presidente Duterte dahil binigyan po siya ng kanyang trabaho. Tapos, ang ginagawa niya, nagpasyal-pasyal sa ibang bansa. Imbis na unahin ang kanyang trabaho na pro-mahihirap, nagpapasyal sa ibang bansa. Yung kanyang trabaho o yung hinahawakan niya na sektor ay mga mahihirap. Tapos siya nagpapasyal sa ibang bansa. Kaya nagalit si Tatay Digong, tinanggal at hindi niya matanggap. O ito ngayon, gusto niya paimbestigahan, gusto niyang batikusin ang lahat na ginawa ni Presidente Duterte. Pero hindi naman po sila yung magsasabing pangit o hindi yung ginawa ni Presidente Duterte diyan sa Dolomite Beach, kundi yung mga Pilipino na ginagawa nilang pasyalan, ginagawa nilang pampalipas oras yung pag-upo diyan sa Dolomite, pagpapahangin, sapagkat hindi na mabaho yung tubig at malinis po yung lugar na yan. And tuloy-tuloy po yung pagmi-maintenance. Di ba? So talagang iba po yung takbo ng mga utak ito. Kaya lalo pong nagagalit ang taong bayan. Imbis na humuhupa yung galit, lalo nilang ginagalit. Di ba? Ito pa mga kababayan po natin na isa pa yan, no? Itong issue ngayon kay Sergeant Gutesa at itong paninira at itong palabas ng isang abogada na si Attorney Aspera na di umano'y yung perma niya is piki sa notaryo na ginamit po ni Master Sergeant Gutesa sa pagdinig sa Senado. Pero ganun pa man, no? Kahit piki yung perma, hindi naman kasalanan yan ni Master Gutesa o Sergeant Gutesa dahil siya ay nagpanotary lang naman. Ano ba yung alam niya kung yung perma ay piki o hindi? Kailangan niya pa bang tanungin yung abogado kung piki ba original yung perma? Nakaka-insulto naman ata yun. Napapanotaryo ka, tanungin mo na, piki ba ito? Original yung signature mo. Kasi hindi naman lang pwedeng sabihin, sabi nga ni Senator Marcolita, na piki yung kabuang notaryo na yan. Paano yung mga stamp na yan? Paano yung seal na yan? Siguro yung perma is iba. Dahil sinasabi ni Aspera na iba yung perma niya. Kasi hindi nga talaga siya nagperma, kundi ang pinagkatiwalaan niya lang. At dito siya ngayon, mga kababayan, madadali po kay Senator Marcolita. Pero bago tayo dumako doon, ito yung sabi ko sa inyo mga kababayan, dapat itong mga Halloween costume ang inyong ginamit. Mukha ni Martin Romualdez at mukha ni Lisa Tanas. Sigurado sasabog na naman sa galit po dyan. Mga kababayan po natin yung mga trolls. At tingnan natin itong pangako itong si Secretary Vince Dizon ng DPWH na may makukulong na daw po sa December, sa Pasko. So kapag hindi makulong itong si Martin Romualdez and Saldico, naku po mga kababayan po natin, lumabas na kayo at ipadama sa kanila na putang inagalit na po yung mga Pilipino. Ibang kagago yung ginagawa po nila. O puntahan natin mga kababayan. Kasi si Bongbong Marcos, ayan dito po. Marcos boasts investors at APEC pushes digital and tax reform. Okay, so nanghihikayat po ngayon si Bongbong Marcos na mag-invest sa Pilipinas ang mga dayuhan. Pero alam nyo, ika nga paano mag-invest ang mga dayuhan sa ating bansa, kung talamak po yung korupsyon na nangyayari sa atin. Bukas, handa at sabik ang Pilipinas na makipagnegosyo sa inyong lahat. Totoo yan. Kasi mga Pilipino, gusto talaga maraming investors, maraming negosyo. Buwa pati yung turista sa ating bansa. Gustong-gusto ng mga Pilipino. Kasi malaki po yung pakinabang yan sa ating ekonomiya at sa local, small and medium business sectors po natin. Sa mga malalaki siyempre, yung mga hotel. Diba? Pero paano nga sila mag-invest sa ating bansa? Kung talamak ang korupsyon, at nandidiri po sila ngayon sa talamak na krimen at droga sa ating bansa. Yan pa yung dugyot na kapaligiran po natin dahil kasing dugyot po ng pagmumukha ni Bongbong Marcos. Diba? Ang sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon,
Pero walang bansang gustong makipagnegosyo sa Pilipinas dahil sa issue ng corruption. At alam mo, may mga video na nagtitrending kung saan ayaw nila makipag-usap kay Bongbong Marcos. Trending yung ibang video na yan, mga kababayan po natin. Dahil ayaw nila makipag-usap kay Bongbong Marcos. Pati ngayon sa APEC, wala siyang meeting with America, wala rin siyang meeting with China. Pero ang China at Amerika, grabe, nagkakasundo po sila. Mga kababayan po natin, no? May mga pag-uusap po sila. Pero tayo na sinasabing kakampi ng kakampi ng Amerika, tayo po ngayon ay napapabayaan. Dahil po sa ating presidente, no, na weak leader, at alam naman po natin na hindi kayang panindigan ang kagandahan, no, ng ating bansa at hindi kayang panagutin ang kanyang pinsan na utak ng mga pagnanakaw na ito sa ating bansa. Okay, punta po tayo dito sa komento ni Senator Marcolita. Sabi nga, no, dapat na palang kabahan ang abogadang ito. Dahil kapag si Senator Marcolita ang magsalita, tangina, no, talagang mayayari siya dito. Lalo na malakas ang pakiramdam ni Senator Marcolita na may nagbayad, may nagutos or may nanakot kay Attorney Aspera para sabihing fake ang kanyang perma doon sa affidavit ni Master Sergeant Cotesa. Doon siya madadali ngayon. At yung pagkabisto ni Senator Marcolita na may troll farm na di umano'y kilala niya yung pagmamayari tapos gumamit ng pangalan. Ako ang duda ko nga, sabi ko ito ay troll farm ng PCO na noon ay binulgar din ng kanyang anak sa pagdinig sa budget ng Presidential Communication Office. May alaga silang troll farm, which is mga dayuhan, and may alaga po silang mga vloggers, which is ito ngayon yung umaatake sa credibility ni Master Cotesa at pinapalabas po nila na si Senator Marcolita at si Congressman Mike Defensor yung nasa likod sa paglabas ni Master Cotesa. Yun po ngayon yung kanilang ginagawa. Pero ngayon bistado na sila, tingnan natin kung ipagpapatuloy pa rin nila yan. Dahil ang kanilang mga kalaban dito ay matinik at malupit na si Senator Marcolita. Ito, panoorin natin ito mga kabayan. Ang daming nag-whistleblower. Di ba? Ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan, opo. Ayan, di ba? Opo. Kasi, ang importansya ng sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yun, na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Oho. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Nakita mo, nag-umpisa sila sa notaryo. Yan. Oho. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Oho. Pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Oho. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma, hindi talaga yung attorney. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan. Pwede naman nilang puntahan Ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Oho. Hindi natin pwedeng tanggapin sapagat alam niyo, na-imagine ko lang ngayon mga kababayan po natin kung gaano na katakot itong abogada, no? Dahil akala niya sigurong malaking issue, maliit na issue lang ito. Di ba? Yung i-deny niya lang, okay na. Pero hindi niya inakala nahantong ito sa pagbagsak ng kanyang law firm, kung may law firm siya, sa pagbagsak ng kanyang karir. Dahil hindi siya titigilan ni Senator Marcolita. Di ba? Kaya kung ako po kay Attorney Aspera na ito, no? Habang maaga pa, sabihin niya na ang katotohanan, no? Na talagang hindi nga siya yung pumirma, pero may inassign siya para na magferma doon sa mga notary
kung saan sa oras na wala siya ay may pipirma ng iba. Kaya lumalabas na magkaiba yung pirma. Pero nandyan sa kanilang libro yung mga record ng pagnunotary. Kasi ganun man yan, paulit-ulit ka natin sinasabi na ilang bisis na po tayo nagpapanotaryo. Hindi ko naman nakikita ang abogado o hindi ka naman alam kung ang abogado talaga yung pumirma sa dokumento na yun. Kasi dinadala naman sa loob. Questioning ka lang ng sekretary, itatype doon sa format, and then pagkatapos, babayad ka, tapos dadalhin doon sa kwarto, may pipirma paglabas. May stamp na, may detalye na, at sabihin na yan, okay na yan. Notaryado na yan. Kaya ngayon naisip ko, kung anong gawing palusot nitong si Attorney Aspera dito po sa kanyang paglabas. Dahil, alam nyo mga kababayan po natin, hindi naman yung lalabas si Attorney Aspera kung walang naghanap sa kanya at walang nagbayad, nag-utos sa kanya para sabihin na fake ang kanyang perma. And then, parang napapansin ko ngayon, mukhang lumalabas, nakasabwat pa yung piskal, no, na nagsasabi na fake naman talaga yung perma ni Attorney Aspera. Yun nga, kung fake man o hindi, ano bang kinalaman dyan ni Master Gutesa? Siya, nagpanotaryo lang. Hindi niya naman kailangan tanungin kung tama o hindi yung perma na to. Basta't may pumirma. Diba? Kaya dito sila matadali ngayon. Lalong-lalo na hindi sila titigilan ni Senator Marcolita. Kaya magtago ka na. Tangina mong abogada ka. Naka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya Yung huling kung anong panginoon. ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinakalibro nila. Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, siguro nasa 500 plus na yun. Opo. Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page halimbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Oo. Pagkatapos, dinakita ko naman rin Ni Gutesa yun, nakita no? ni Gutesa. Oo. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yeah. Saan niya kukunin yung stamp pad? Ayun, Para hindi i-stamp natatatak. niya doon sa Oo. pinakahuling bahagi Oo. para lumitaw lahat yung notarial details. Oo. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan itatak din, opo. tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. oo. Naitatak ni Gutesa. Oo. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At siya mismo yung nag-dry seal ng gano'n. Ano? Yan, oo. At saka niya ipinirma halimbawa. Oo. Kung ano si Gutesa na lang Ang gumawa ng lahat ng yun. Oo. paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Opo, meron mo yan. Merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, hindi ba? Opo. Kung hindi pinahiram, kinuha sa pilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Merong dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi oo. ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan. Ngayon, Oo. kung halimbawa hindi nga pirma, Ang hirap naman talaga paniwalaan na si Gutesa lang gumawa ng notaryo na yun. Di ba? Talagang fake yung perma niya. Pero walang kaalam-alam si Master Sergeant Gutesa. nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero Oo. ang pinakatotoo rito, Oo. meron kang itinalagang tao dyan. Oo. Yan nga. Nakinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat naandun na sila sa Book 8 eh. Opo, pang-8 libro na nga po nila, Sen. Oo. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang Ang pahina, ang pages. 1,000 dokumento na lang yun. Oo. Sa mga tuwid, yung Book 1, mayroon ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Oo. Nung Book 2, 2,000 na. Oo. Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na eh. Opo. So papalapit na sa 8,000 documents eh. Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Oo. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandoon. Opo. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Oho. Kung a-assumein natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. baka Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Oo. Pumunta po kayo sa mga
lugar na kung saan meron pong City Hall. Halimbawa, Quezon City Hall. Kaya RTC, ano, O yan. kaya, Nako mga kababayan po natin, madadamay ang lahat ng mga nagnonotaryo dito. Kasi ngayon, ang mangyayari yan, kagaya nito, napakalaking issue yung perma pala ng nagnotaryo. So ngayon magiging issue po ito sa mga notary shop or notary offices, law firm, no? Kasi gusto ngayon malalaman na ng mga nagpapanotary, totoo ba talaga ang perma nito? Ikaw, si attorney ba talaga pumirma nito? Baka mamaya, questionin pa yung credibility ko at ang perma ay malalabas na fake pala. So, ganun yung mangyayari. Parang magiging part na ngayon ng routine ng mga magpapanotaryo, nakikwestiyonin po nila kung totoo o hindi yung pumirma sa pangalan ng abogado na yun. Diba? Kasi imagine mo mga kabayan hindi naman issue to yung notaryo. Unang-una, hindi naman nagnakaw itong si Gutesa. Pangalawa, hindi naman yan dapat ang magiging topic eh. Yung topic po, yung issue ngayon, ay ang matinding korupsyon na nangyayari po sa ating bansa, which is sa flood control na dinidinig ngayon sa Blue Ribbon. O bakit na-divert ang issue dyan sa notaryo ni Gutesa? Hindi naman kasama sa topic yan. At nanumpa naman po siya eh. So kahit walang notaryo, nanumpa po siya na ang kanyang sabihin ay katotohanan at pawang katotohanan lamang sa pagdinig sa Senado. Hindi ibig sabihin, kung ano man ang kanyang sinabi, kung ano man ang kanyang sinabing mga statement dyan, sagot sa mga katanungan, hindi officially on record na yon. Kasi nga, nanumpa siya. O bakit ngayon paulit-ulit nila, lalong-lalo nitong si Ping Lacson, paulit-ulit na sinasabi ni Ping Lacson, ipiki itong notaryo niting si Mr. Gutesa. Ibig sabihin, piki din ang kanyang sworn statement, sworn affidavit. O bakit mainit ang dugo niya kay Gutesa? Unang-una, hindi naman po siya ang pinapangalanan na dinalhan ng mali-malitang basura. Baka naisip ko lang, itong si Ping Lacson, hindi nga po siya dinalhan ni Master Sergeant Gutesa ng mali-malitang pera, baka siya naman ay naambunan. Di ba? Mga kababayan. sa Manila. Hall of Justice. mga ganyan. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Oho. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila at yan ang ibibigay dun sa kung sino man ang makakaharap niya ron. Tama. At magpagtatatakan lahat yung ilan yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin bago siya umalis? Sir, ma'am, pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Ayan, Kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo nga uli ito, baka hindi po kayo ito eh. Nako. Meron ba taong magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Mukhang wala pang ganun, sir. Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon na kung merong taong itinalaga kung sino man yung abogadang nagtalaga noon, diyan ka, para ito, pakinabang natin ito, isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po eh. Book 8 na siya. Yung law office namin dyan, ang tagal na noon. Baka yung book 1 hindi nila napuno. At saka ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talagang kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo po. Nangangailangan lang kung minsan ay talagang mabilisan may pagnotaryo. Kaya lang siguro maaring maglagay kami ron. Pero yung talagang para yun ang gawin namin. Ang hanap buhay na. Hanap buhay, hindi yun eh. Hindi yun, yes po. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Kaya may mga branches sa Senate, di ba? Ngayon sasabihin niya, hindi. Maaring hindi mo pirma yon, pero sisiguruhin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. Kung wala kang taong itinalaga doon. At siya... Nako po, mga kababayan po natin, no? Mukhang kailangan mo nang magtago, no? Atty. Espera, mukhang kailangan mo nang kabahan. Dahil hindi ko totantanan ni Marcolita pumipirma in your behalf. At marami akong makukuha dokumento. Nako. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan, at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, attorney. Yari ka pala. Ang dalawang... Yari ka pala, attorney. No?
Di ba kaso yung chesa? Kaya gusto ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Oho. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Opo, ikukumpara ko ngayon sa mga naunang mga pangyayari. Oho. At saka sir, bakit doon nagpagawa, ewan ko lang, doon sa executive judge ng Maynila, hindi ba niya nakikita man lang? Siguro kinumpara man niya. Kasi sinabi nga, peke agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon daw? Nung nagpunta ako doon, nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko Manila sa kanya, RTC. Judge, hindi naman ang pakay ko ay yung matukoy natin kung pirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo, kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa mga nakaraang panahon. And sabi naman niya, Senator, ano po pagka ganito po kasi ang nature ng request, ay sa Supreme Court po kayo dumaan. So lumalabas din pati yung Manila RTC or Manila Judge ay mukhang may kinakatakutan din at ayaw makipag-cooperate kay Senator Marcolita. So sino ang kanilang kinakatakutan? Sino ang pinoprotektahan? May impluwensya ba dito? Si Isko Moreno? Bakit hindi sila makikipagtulungan, cooperate kay Senator Marcolita para sana malaman ang katotohanan? Bakit tayo nila mag-cooperate? So malamang mga kababayan po natin, naging isa na rin siguro sa mga naambunan ang RTC, yung judge or piskal na kausap po nitong si Senator Marcolita. Ako nagpilit, yun pala yung tuntunin. Hindi, nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan. Ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera. May kalalagyan ka. Nako. Yan, yung judge. Nako, Atty. Espera, magtago ka na. Tangina ka. May kalalagyan ka kay Marcolita. Magtago ka na, Atty. Espera. Naman, nakiusap ako na bigyan ako ng ano man ang magiging outcome ng kanyang investigasyon. Hindi niya ako binigyan, diniretso niya sa Blue Ribbon Committee kasi hindi raw ako partido. Yung kanyang Blue Ribbon May partido pa pala pati yung mga judge, no? Ay, nako talaga. Pera talaga. Committee, partido kaya rito? Kasi hindi naman siya pumunta sa Blue Ribbon Committee para doon siya mag-complain. Hindi ko pirma yan Dapat ang una niyang ginawa, nag-represent siya doon sa pumunta siya sa Blue Ribbon, magkukumplain. Hindi po akong pumirma niyan. Nakita ko po na noong kayo po ay nag-hearing, nasinagan ko po, pero hindi po ako yan. So I'm lodging a personal complaint, hindi po ako yan para patutuhanan ko. Ayun, ganun pala ang proseso dapat. Paano nangyari? Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako, nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa na mag-iimbestiga. So sino ang nagpasimuno ng investigasyon? Bakit nasa sentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin, undermining the whistleblower. Ngayon, ito, i-discuss natin. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post. Kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito Yung page po mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese ganun po? May Vietnamese accounts. So ayan, nakita nyo po mga kababayan po natin Vietnamese account yung ginagamit nila sa kanilang pagtutroll farm. Ito, na-confirm naman natin, ilang bis na natin nakita yan, na mga nagla-like, na mga nag-heart, nagbibigay ng magandang comments sa Facebook nitong si Liz Satanas, PCO, Martin Romualdez, Sardicoto, Soto, Ping Lacson, mga ganyang klaseng tao, mga troll account. So, makita natin ngayon kung sino yung kanilang pinoprotektahan at kung sino ang gusto nilang sirain. At grabe yung target nila dyan, milyon na viewers or engagement ang kanilang tinatarget.
Ang laking pera niyan, mga kababayan po natin, para sa ganyang kalaking engagement. Oh. Ay ang pera ng taong bayan, ito rin ang kanilang ginagamit para tayo po ay paikot-ikutin, mga kababayan po natin. Pera ng taong bayan, ang kanilang ginagamit para sirain po yung mga taong nagsasalita. Kaya tama po itong sinasabi po ni Aiko Melendez na binabakbakan niya ngayon ang DPWH. Sabi niya nga dito sa kanyang post, grabe, daming nakakostume ng DPWH kagabi, proud kayo. Kayo na ginagaya ngayon. Ibig sabihin, nakakatakot na kayo sa paningin ng tao. Totoo yun. Marami po nagkukostume ngayon ng DPWH, ghost, pero hindi ghost na nakatakot, kundi ghost project. Diba? Mga congressman na buaya ang costume. So marami nang gumagaya ngayon. Ibig sabihin, hindi sila nakakatakot dahil sila ay maligno, multo o aswang, no? Nakakatakot sila dahil inuubos nila ang pera ng taong bayan. Ako, saludo ako sa mga ganitong klaseng mga serbisyong publiko. Again, itong si Konsihal Aiko Melendez, yung ibang artista, si Bayani Agbayani, no? Si Ido Manzano, si Ann Cortez, na palaging nagsasalita, palaging kini-question ang ginagawa ng gobyerno na pakikipaglaban sa korupsyon. At kung nagagamit ang costume ng DPWH, itong mga ghost project, yung mga costume ng buaya, dahil ang taong bayan ay galit pa rin at hindi nahuhupa ang galit nila at hindi pa rin maibabalik ang tiwala ng taong bayan sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya kung mahiya sila, yun, mahiya ka na sana, Bongbong Marcos. At sabi nga ni Manong Chabet, kung hindi mo kayang panindigan, hindi mo kayang magtrabaho bilang presidente, bilang leader ng ating bansa, mag-resign ka na lang. At ibigay mo na yan sa karapat-dapat at handang magtrabaho para sa ating bayan. At handang ipakulong, syempre, yung mga magnanakaw. Okay, so bago tayo jump on sa ating panibagong topic, Kasado which is, na. ang topic natin, mga kababayan po natin, ay itong bagong pasabog ni Spokes, or dating Spokes, Attorney Harry Roque, na nasa dahig pa rin hanggang ngayon. Patungkol po sa di umano'y si Bongbong Marcos ay kahihiyan ang kanyang inabot sa mga meeting o kagaya sa APIC ngayon o nakaraan sa Malaysia. So kahihiyan po ang kanyang mga inabot. Bakit? Dahil yung mga leaders ng ibang ASEAN countries, mga neighbors countries natin, yung mga nagbibigay ng pautang sa atin sa pamamagitan ng government to government na kontrata, abay mukhang iniiwasan po itong si Bongbong Marcos at mukhang wala po siyang nakukuhang atensyon. Kumbaga, no, ayaw sa kanya ng ibang leaders. Yun po yung napapansin natin sa mga galaw at sa mga kuha ng kamera. And sa usapin po, no, na lagi nating kinukumpara ang administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos kay Tatay Digong, ito tingnan mo. Ang ginawa sa Brazil, isang operation lang, mahigit 120 ka mga addict, no, sangkot sa droga, ang kanilang ginorgor ng sabay-sabay. Isang malawakang operasyon. Alam mo kung sa Pilipinas yan, sasabog na sa galit ang mga kaliwa na mga balat sibuyas na nagkukunwaring makatao. Galit daw, no, sa EJK. Pero sila, no, anong ginagawa nila sa pulis kasundaluhan natin o sa mga taong hindi sumusunod sa kanilang kagustuhan? Diba? Ay nagbibigay sila ng sarili nilang hustisya na hindi dumadaan sa ating talagang lehitimong korte. So tingnan mo, tapos sabihin nila matindi ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Tingnan mo sa Brazil, isang araw lang 120. And palagay ko, sa akin lang tama lang yan. Kung sila naman ay salot sa lipunan, kung sila naman ay magkakalat ng krimen, magkakalat ng droga, manggagahasa, papatay ng mga inosenteng tao, hindi tama lang po yan na ginawa sa kanila ng gobyerno ng Brazil. At kung ganyan din sa Pilipinas, dapat ganun din ang mangyari kung sila ay salot sa lipunan at imbis na makakatulong sa ekonomiya, imbis na makakatulong sa mga mahihirap, sila pa yung nagpapahirap at sila pa yung mga nagnanakaw sa mga mahirap. So tama na nangyari.
Kaya saludo ako sa ginawa ni Tatay Digong sa tapang niya na ipinatupad ang kanyang war on drugs. Kahit ito po ay naging tulay para siya po ay makulong sa dahig, nakaka-proud dahil sa paninindigan at peace and order na iniwan ni Tatay Digong sa ating bansa. Na ngayon, pilit bumabalik dahil po sa administrasyon nitong si Bongbong Marcos, Martin Romualdez at Lisa Tanas. At i-add na rin po natin yung mga pink dilaw na ngayon ay kanya ng kasabwat at mga makaliwang grupo. Okay, pakinggan natin mga kababayan po natin yung sinasabi po ni Spokes, Attorney Harry Roque, sa mga nangyaring pagbisita ni Bongbong Marcos sa ibang mga foreign countries o sa ibang mga event kagaya nitong ASEAN Summit, ngayon APEC Summit na naman. Nagmukha siyang kawawa. Bakit po, no? Well, alam niyo itong ASEAN nito, alam niyo naman na taon-taon naman ginagawa yan, no? At noong panahon naman ni Tatay Digong, tayo po ay 2017 o 2018, hindi ko na maalala kung anong taon exactly yun, tayo po ay naging host dyan, no? Tinanap sa Pilipinas yung ASEAN. Well, ngayon po, na nagbukas ang ASEAN, anong pinakitilang larawan? Ang larawan po ni Tatay Digong nung ASEAN na naganap sa Pilipinas. Parang nangaasar yung mga leaders ng ASEAN, no? Na bagamat alam namin na bago ng presidente ng Pilipinas, parang kinikilala pa rin namin yung pagiging leader ni Tatay Digong, hindi lang sa Pilipinas, kundi nung naging chairman ng ASEAN ng Pilipinas nung termino ni Tatay Digong. At syempre, kung papansinin niyo yung pananalita ni Prime Minister ng Malaysia, no, na si Anwar Ibrahim, no, talagang parang pinarinigan niya itong si Marcos Jr. doon sa pag-iimportansya ng liderato, no, yung pagiging leader ng mga bansa sa ASEAN, na parang ang mensahe niya is magpaka-leader ka naman. At least kung ikukumpara mo dito sa naging administrasyon nga ni Tatay Digong. Grabe, no? Imagine mo ha, leader ka ng isang bansa pero parang inuutusan ka ng mga dayuhan, uy, magpaka-leader ka naman para sa bansang Pilipinas. Di po ba yan mga kababayan po natin ay isang malaking kahihiyan po sa isang leader, no, na parang inuutusan ka ng foreign countries o nung mga kaalyado nating ibang ASEAN, mga kababayan po natin. And ito, may papakita ko sa inyo ha, no, na itong si Bongbong Marcos, mga kababayan natin, ay parang binabastos na lang ng mga ibang leaders dahil sa pagiging corrupt. Tingnan mo ito, yung sa Brunei. Ito, nakita ko lang ito mga kababayan, pero tingnan nyo kung paano po siya iniiwasan. Na tila ba mayroon siyang isang sakit na nakakahawa na parang kinakatakutan ng ibang dayuhang leaders. Ito. Nakita ninyo, pakinggan niyo po. Si Brunei, no? Brunei President Bolkiah at saka si Marcos biglang hinila ni Indonesian President Prabowo. Sabi niya, di ka, wag mong tabihan yan. Baka utangan ka yan or baka lagyan ka ng droga sa bulsa mo. Tignan ninyo naman nalatang hinila, oh. Oh, grabe yung mga kabayan natin, no? Kawawa si Bongbong Marcos. At mayroon pa isa dyan, no? Kung saan nung itinurn over sa kanya yung pagiging mag-host ng APEC, ng ASEAN Summit. Tingnan nyo ito mga kababayan ha. Imbis na siya yung nasa screen, alam mo yung lumabas ay si Tatay Digong. Kaya nakaka-proud talaga yung administrasyon ni Tatay Digong. Kasi iniisip ng mga kaalyado nating bansa na si Tatay Digong pa rin ang presidente ng Pilipinas. At parang iniisip nila na ito ang presidente na magpapaganda ng Pilipinas at iaangat yung ASEAN members. Kasi nung panahon ni Tatay Digong talagang grabe, hangang-hanga po yung mga kaalyado nating bansa sa ginawa ni President Duterte. And sa totoo lang, yung Indonesia nga, gustong gayahin ng presidente ng Indonesia ang war on drugs si Tatay Digong. Dahil ganoon din ang katalamak, yung kalakaran ng droga sa kanilang bansa. And totoo, ginaya niya. And effective. Diba? Ito, panoorin nyo to. Oh. Nagtuturn over. Pero tingnan nyo po yun nasa screen. Si Tatay Digong. Kaya, mabuhay po kayo, Tatay Digong, no? At kahit yung mga foreign countries, ikaw pa rin ang kanilang hinahangaan. At nahihiya po sila na nakakasama, nakakatabi, nakakausap nila itong si Bongbong Marcos.
Kami nga ng mga Pilipino, nahihiya sa pagkatao ni Bongbong Marcos. Yung mga foreign leaders pa kaya. Nakita nila kung paano pinagsisigawan ng mga Pilipino na Marcos resign at Marcos ngagba. Di ba may nakahiya yun? At palagay nyo, yung hamon ng mga Pilipino, yung hamon ni Atty. Harry Roque na dapat magpa-hair follicle na itong si Bongbong Marcos. Hindi kaya nakakarating yan sa ibang bansa? Yung video na nagsisirculate na sumisingot, palagay nyo hindi kaya nakakarating sa ibang bansa yan? Na hindi niya kayang patunayan na siya po ay inosente at hindi gumagamit ng illegal na pulburon. Hindi niya patunayan, hindi niya kayang patunayan eh. Kaya, natakot ang ibang bansa sa kanya. Anyway, balik po tayo kay Atty. Harry Roque, mga kabayan. Pero pag-usapan talaga natin, ano bang nakita ni Marcos Jr. sa ASEAN? Well, Wala. Sa akin, wala. Yung traditional na larawan kung saan ang mga leaders ng ASEAN, kasama yung mga bisita nila, kasama si Donald Trump, nagaganap sa huling araw ng pagtitipon, abay wala po dun si Marcos Jr. Hindi ko alam kung Sobra ng singot, spokes. bakit ang opisyal na rason ay nakikipag-meeting daw siya dun sa Secretary General ng UN. No? Wala Alam naman dyan. importansya na pag-meeting sa UN Secretary General. Alam naman niya na yung larawan ng ASEAN kasama mga partners ng ASEAN ay symbolic Importante yun. picture of unity, pagkakaisa. No? So, importante na talagang kasama siya dun sa larawan na yun. Hindi po siya sumama dun sa larawan. At ang tanong, nasan na si Marcos Jr.? Well, ang opisyal na rason Baka nga naman nalasing. Sobra ng singhot. Baka na sobra sa iyot. Charot lang. dahil nakapagpulong daw siya sa section ng UN. Pero hindi naman natin malalaman kung ano totoong kadahilanan dyan. No? Dahil ako'y nag-iisip. No? Palibasa, ayaw niyang pasinungalingan yung paratang na siya ay vangag. Yun nga. Ginagawa habang nagpo-post ang mga ASEAN leaders dyan sa pagpupulong na naganap sa Malaysia, kung hindi ako nagkakamali. No? Anyway, so nasaan siya ng group picture? Pangalawa, abay, hindi siya nakakuha ng one-on-one with President Trump. Akala ko ba ang lakas-lakas niya kay President Trump? Akala ko ba na ang sabi ni President Trump, ang commitment namin sa Pilipinas to defend the Philippines is ironclad? Bakit hindi siya nakakuha ng one-on-one with President Trump? In fact, meron lang silang pinakitang footage na parang pinansin siya ni Trump. Pero by and large, wala tayong nakitang video, wala tayong nakitang larawan na nag-uusap talaga si Bangag Marcos Jr. at si Don. Grabe talaga si Atty. Harry Roque, no? Pero sa totoo yan, no? Hindi talaga sila nag-usap. At ngayon sa APIC nga, wala po silang meeting. Meron po silang, I think, mga shikan-shikan lang. So, normal lang man yan. Kasi nagsama kayo, nakikita kayo, nagkakasalubong kayo eh. Mag-shikan siya sa kay Trump siguro, mag-shikan siya siguro kay Xi Jinping, yung presidente ng China. So, normal yun. Dahil nagkikita-kita po sila eh. Pero yung bilateral meeting, mag-uusap kayo, uupo kayo at pag-uusapan yung pwede nyong pag-usapang negosyo, yung pagkasunduan para sa ekonomiya ng bawat bansa o yung para sa China. Para pag-usapan ng isa sa West Philippines, wala eh. So, ibig sabihin, ayaw siya kausap. Kaya nakakahiya na po, Bongbong Marcos. Baka naman mahiya ka sa sarili mo. No, naiinsulto ka na ng mga dayuhan. Sabihin mo, ibigay mo na lang sa iba yung pagiging presidente. Donald Trump. So ano nangyari? Anyari? Akala ko ba BFF kayo ni Trump at ikaw ay umaasa na hindi ka mapapatalsik sa pwesto dahil kinakailangan ni Trump ang Marcos Jr. sa Malacanang para manatili ang kanilang patron. Wala na yan, malapit na yan, malapit na isuka ng Amerika yan. Amerika lang ang rason kung bakit nasa pwesto pa si Bongbong Marcos. Pero once na hindi na makayanan ng Amerika niyan, nako. Bye-bye Bongbong yan, balik Hawaii yan, sigurado. Missiles at iba pang intermediate range missiles na nung minsan ay halos naging dahilan na ng Third World War. So nasa na ngayon ang pagiging BFF mo ni Donald Trump? Wala na. Nawala. Ang masama pa rito, hindi na nga siya hinirap ni Trump. Ito naman si Marcos Jr. Nakipag-meeting pa sa isang assistant secretary ng Department of State. Magtakin nyo, isang presidente ng Pilipinas, hindi hinarap ng presidente ng Amerika. Instead, ang hinarap, isang assistant secretary, hamak na assistant secretary ng Department of State. Kung ako siya, So, ano makuha niya dyan? Pwede ba yan magdesisyon para sa kanilang bansa? Hindi naman. kung ayaw makipag-usap sa akin ng Amerika ng presidente ng Amerika, edi wag, pero hindi ako makikipag-usap sa isang assistant secretary. Kasi sa protocol, ang nag-uusap lamang ay yung magkaparehong rangko. Tama. Except kung merong courtesy call. For instance, ang mga ambassadors at saka mga foreign ministers hihingi ng audience sa presidente. Yun, walang problema yun kasi malinaw.
na ang humihingi ay yung mga ambassadors at mga secretaries of foreign affairs dahil sila kinikilala nila na mas mataas ang isang presidente, kaya courtesy call ang nangyayari. Pero ito, assistant secretary, anong mahihita natin dyan sa isang assistant secretary? Bakit kinailangan pa makipag-meeting kung ang assistant secretary lang naman ang haharapin? Pero itong pinakamasama, abay, doon sa ASEAN mismo, nagdiwang sila. Kasi yung Malaysia, yung Cambodia, at saka yung Thailand, zero tariff papunta ng Amerika. Ang kanilang mga kalakal, zero tariff. At syempre, nagdiwang yung tatlong bansang yun dahil hindi sila papatawan ng taripa ng Amerika. Yun nga, Atty. Harry Roque, sana all, di ba? Sila ay nagdiwang dahil, no? Talagang malaki pakinabang sa kanila yung zero tariff. Sa atin, nga. Tayong mga Pilipino na sunod-sunuran sa gusto ng mga Amerika na pumapayag na ating teritoryo ay maging unsinkable warship ng Amerika, 19% tariff sa lahat ng produkto nating na in-export sa Amerika ang ipapataw. Anyari? Akala ko ba BFF kayo, Marcos Jr.? Anyari? Bakit ganyan? Diba? Now, ano pang nangyari? Abay, dun sa kanyang talumpati, binanatan ni Marcos Jr. ang China. Napansin ba niya na tanging Pilipinas lang ang bumanat sa China? Yung mga leaders ng Singapore, leader ng Malaysia, leader ng Vietnam, Cambodia, halos lahat walang ginawa kundi purihin ang China. Bakit? Dahil gaya ng Pilipinas, ang China ang pinakamalaki nilang trading partner. Like everyone, China ang pinakamalaking supplier nila. Like everyone, China is very important as a source of capital. Yan, tama po yan mga kababayan po natin. Dito natin tapusin, no? Yung spokes hour ni Atty. Harry Roque. Tama po yan. Kahit yung Amerika nga, di ba, nakikipagsundo sa China dahil lahat halos na mga produkto, no, or factory na mga negosyanteng Amerikano ay sa China. Di ba? Tapos ang ibang karatig bansa, no, ganon din na yung mga produkto nila ay made in China. Dahil nandun nga yung mga malalaking factory at yung mga mass production at mura po yung labor sa China. Kaya kahit nagsumbong siya, sa totoo lang mga kabayan po natin, doon sa ASEAN Summit na yan, walang nakinig sa kanya. Walang nagbigay ng parang suporta sa kanya. Kasi ang lahat ng mga bansa, paano nila awayin yung China? Yung China nga, yung tumutulong sa kanila in terms ng ekonomiya nila. Pati yung Amerika, umaasa ang Amerika na malaki ang maitutulong ng China sa pag-angat pa ng kanilang ekonomiya. Kaya ang pagsumbong ni Bongbong Marcos, yung pag-away niya sa China, wala po siyang napapala kundi zero tariff dahil hindi po siya sinuportahan ng ibang ASEAN countries. And ngayon sa APEC na naman. Imagine mo, wala rin siyang meeting with China, wala siyang meeting with America. Iyan po yung mga malalaking malalaking bansa na posibleng makakatulong po sa pag-angat ng ating ekonomiya. Kung kaalyado mo yung Amerika, bakit hindi ka pagbibigyan ng ilang oras lang ng pakikipag-usap ni Trump? Iniisip ni Trump kasi na wala tayong kwenta para sa kanila. Tayo lang yung nakikinabang sa kanila. Yun ang para sa kanila. Baka nahiya lang si Trump. Baka uutangan lang ni Bongbong Marcos. O ngayon, may isang picture na kumakalat. Ayan, no? Na si Bongbong Marcos ay nakikipagkamusta sa presidente ng China. Normal lang po yan. Pero di ba nakakahiya na binabanatan mo, nagsumbong ka doon sa ASEAN, tapos sa APEC makipagkamay ka, talagang walang kasing kapal talaga ng pagmumukha. Yung mga ganyang klaseng pagiging traidor mo, no? Parang yan din po yung ginawa niya sa mga Duterte. Yan ang ginawa niya kay Tatay Digong. Diba, mga kabayan natin? And now, gusto nila mangyari, makikipagbati kay BP Sara, mag-reconciliation. Naku po, mga kabayan po natin. Yan ang hindi pwede. Kaya itong mga nangyari sa ating bansa, abangan natin mga kabayan, na yung mga malawakang rally, no, yung mga malawakang kilos protesta na magaganap sa ating bansa, hindi nila kayang pigilan yan. Kahit may mga tinatakot sila na kinasuhan na, no, yung ilang mga nagrarally, hindi po yan mapipigilan. And nakita nyo naman yung pagbisita nila sa Korea, ilang mga Pilipino lang yung pumunta. At ayon sa mga OFW doon, hindi sila pumunta dahil hindi nila tanggap itong si Bongbong Marcos. At karamihan daw po dyan sa mga pumunta ay mga delegates pa galing sa Pilipinas at mga taga-Philippine Embassy. At syempre yung mga loyalistang tanga na naniniwala pa rin sa kanila. Pero majority po ng mga OFW hindi daw po nagpakita. Kaya ano yan, compress
yung picture na yan at maliit lang yung binyo. Kaya pag tiningnan, mukhang marami po sila. Pero kinakahiya po si Bongbong Marcos ng mga kababayan natin sa Korea. Kaya ayaw nga po makipag-usap, ayaw makipag-meet up sa kanya. Anyway, bago tayo magtapos, ito, puntahan ko lang itong sinasabi ni Sir A.B. Hugalbot, yung matapang at kilalang vlogger ng Cebu. Sabi niya dito, ICI, at least 22 billion worth of cash failed luggages delivered to Saldico. Kung tidiri doon, imbestigahan natin ang Dolomite Beach. Diba? Yan po ang unang topic natin ay diniscuss. Napakabobo talaga nitong si Ridon. Napakabobo o mukhang pera ang gagong ito. Yung issue po ay maanumalyang flood control. Billion-billion ang ninakaw. Nakatutok pa rin sila sa Dolomite Beach. Dahil ito ay nakita nilang isang propaganda kahit paano siguro inakala nila maibsan yung galit ng taong bayan. Tangina, lalo nilang gagalitin ng taong bayan dahil sa kanilang pinagagawa. At hindi nila mapipigilan kung yung tao ay lalabas at magsasalita pagdating po ng katapusan nitong Nobyembre dahil po sa walang aksyon at walang solusyon na ginagawa ng Marcos administration. At halata po, mga kababayan, na puro diversionary tactics lang ang kanilang ginagawa. Atake kay Master Sergeant Cotesa, atake sa mga Duterte supporters, atake kay Singson, atake po kay Kiko Barsaga, atake sa mga vloggers, at pagtatakip kay Martin Romualdez and Saldico. Kaya gising po mga kababayan natin. Sabi nga nitong si Ted Pailon, tama na, sobra na. Magsalita na tayo. Hindi na tayo papayag na ginagago po tayo ng gobyernong ito. Kaya kayo po mga kababayan po natin, huwag tayo matakot. Ituloy natin yung ating pag-iingay at sa mga sumusuporta sa atin para tuloy-tuloy po yung ating advokasya. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga nagpapa-super thanks, nagpapakulay, nag-join sa ating membership, alam nyo, napakalaking tulong po yon para po lalo pang lumawak, lalo pa tayong makakapag-advocates sa mga laban kontra korupsyon sa ating bansa. At syempre, gaya ng sinasabi natin, kung ano mang ganap sa labas at kung ano mang mga kailangang samahan nating mga rallies, sasama tayo para makadagdag sa warm bodies na pumupunta sa mga kilos protesta. Ito man ay malaki o maliit, basta't importante, ito po ay paglaban sa korupsyon at dapat peaceful rally po. Kaya salamat muli sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagsusuporta. At kung kayo po ay umabot dito po sa katapusan ng ating video, pakipindot naman ang like. Okay? And kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, pasubscribe naman mga kababayan. Maraming salamat po.